Hello po sa ating lahat. Trending na issue itong tungkol sa executive assistance ni dating spokesperson ni President Duterte. Siyempre, walang iba kundi si Attorney Harry Roque. Okay? So, bakit naging trending? Ito ay dahil one time pumunta sila sa abroad for natin makuan kung it's for official or unofficial trip, but then 14 days, so yan, bali siya ang kasama ni Attorney Roque. Ngayon, ang kanyang dahilan kung bakit isinama niya yung kanyang executive assistance ay dahil siya raw ay may sakit. So, kailangan niya yung somebody na mag-take care sa kanya, tutulong sa kanya. But ang tanong ng marami, dapat yung dahil health reason yan, dapat magdala siya ng isang nurse o isang medical practitioner dahil health ang kanyang problem. So may diabetic daw. Kaya ang biro ay pag mayroon kang diabetic, mag-hire ka ng isang pugi o gwapo para mag-alalay sa iyo. Okay. Ngayon, nabanggit yung yung kanyang sahod. So, sabi doon sa ulat, may bali 54,000 plus yung sahod niya bilang executive assistant sa opisina ni Harry Roque. Okay. Then, bali bagong hired yun kasi parang 1 year lang yung duration ng kanyang kontrata. So, but ang sinasabi, siya ay permanent. Kasi dalawa yung dalawa yung sa pagkakaalam ko, dalawa yung uri ng mga employee sa government, yung mga permanent at saka hindi. Kaya anong tawag diyan, parang casual o non-permanent employee. So, siyempre, pag una ka, maybe casual, pagkatapos there will be a time na magiging permanent yung status noong government worker. But then, sa amin sa DepEd noon, siyempre, halimbawa, ikaw ay civil service eligible, then you meet all the requirement. In my case, ang status ko agad ay permanent. Okay, so pagkatapos may item, then you are qualified. So siyempre automatic you will become permanent. Okay? Kaya ang punto natin, malaki rin yung issue tungkol sa status of employment niya. Kasi parang bago lang siya. Pagkatapos, if the news is correct, permanent agad. Pagkatapos ang kwang ko doon, ang question is, bakit 3 kaagad? O
Executive Assistant 3. Dahil sa pagkaalam ko, siyempre mag-start ka muna sa siguro 1, Executive Assistant 1, Executive Assistant 2, pagkatapos Executive Assistant 3. So, yun ang pagkaalam ko, although hindi ko alam yung policy ng kwan. But parang ipinapahiwatig na indeed napakalakas nitong taong ito, yung executive assistant ni Harry Roque. Napakalakas niya. Kaya yun, kwan ka agad, ano? Pasok ka agad, permanent. Although, hindi ko pa confirm, but then that is what was in the news na permanent siya. Malas naman dahil doon sa Pugo, nakita yung kanyang yung appointment paper, pagkatapos iba pang pertinent papers with regard dito sa executive assistant. Basta ang sinasabi, gwapo daw ito dahil nanalo doon sa Sopra. Hindi rin ako familiar dyan sa na yan, contest na yan. Pero pag sinabi siguro Miss Universe, Miss International, at least we are quite familiar with that matter. Okay. Ngayon, sinasabi na ang kanyang sahod ay 54,000 plus. So mayroon siyang may additional na hindi na natin Okay. Then pag siya ay permanent. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi lang yan ang kanyang nare-receive kung titignan natin. Okay, ganito yan, Siyempre, permanent siya. Pag nandito ka sa government, mayroon kang major bonus. Okay, major bonus. Yung major bonus na yan ay kasing dami noong kanyang monthly salary. Okay. So, sa isang taon, plus 54,000 plus kasi sabi ko nga may additional, may kanyan Then pagkatapos sa December, sa kwan pala ang major bonus sa amin sa DepEd ay kanyan mga May 15. I think not earlier than May 15. So mayroon na kaming major bonus which consists of 1 month salary. Okay, so sahod niya sa isang taon, that is additional 54. Pagkatapos sa December, November pa. So nandoon na naman yung year bonus na 1 month salary. So in other words, again, plus 54,000 something. Okay, so halimbawa, single ka with that salary, talagang enjoy ka, Talagang mag-enjoy ka. Okay. Ngayon, hindi lang yan. Meron din mga performance bonus yan, Okay. Then, hindi ko na alam yung iba, but then mayroon pang panyan, year-end na, although hindi na masyadong malaki doon sa dalawang month salary sa
May 15 onward at saka yung November, hindi ko na rin siguro November 15 onward. So, kanya na, no? Okay. Ngayon, ang malaki dito is ito, yung travel allowance. Okay, so, kasi, sa palagay ko, laging nagtra-travel yan, ano? Kasi siyempre, pag nag-travel si si spokesperson, then dahil bali siya yung kanyang alalay, mayroon yan, maraming travel allowance yan. Okay? Kaya siguro, kasi halimbawa, pupunta sa isang city, isang province yan, may traveling allowance yan. Pagkatapos may hotel accommodation. Siyempre, mayroon instruction na official visit yan. Hotel accommodation. Pagkatapos, marami pa. Okay. So, in other words, kung titignan talaga natin, malaki kasi, halimbawa, airfare, Manila to Cebu. Okay, so babayaran ng government yan. Ngayon, dahil laging halimbawa in 1 month, ang travel nila ay, let's say, 15 o kaya 10 na lang, ano? So, yung isang travel, malaki yung makuha yon, malaki ang makuha doon. Although, siyempre, gagastos din sila. Pero sa palagay ko, hindi mauubos yung kanilang travel allowance. Okay? So, ganun yan. Kaya, sa mga nagsasabi na napakalaki naman yung sahod noong executive assistant ni Attorney Harry Roque, na 54,000 plus a month, hindi lang yan. Mayroon pang additional tulad nung sinabi ko, mid-year bonus, starting na marireceive yan on November, May 15 onward. Pagkatapos another sa November, then mayroon pang whatever productivity o and so on. Pero ang malaki doon yung travel allowance. Okay, siyempre, pag malakas ka sa superior, walang limit. Basta malakas ka sa superior. Okay, kasi siyempre ang mag-approve yan, halimbawa yung kanyang superior, then walang limit diyan, ano? Okay. Kaya Filipino people, wag kayong maghinayang sa 54,000 a month dahil hindi lang yan yung binabayaran natin as taxpayer. Okay. So, yan ang pagkakaalam ko. Kasi yan yung mga ginagawa talaga noong nasa DepEd pa ako. Okay? So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.